Magandang hapon. Ito naman tayo dito sa pinakabagong update patungkol po naman ang pag-usapan natin doon sa pagkamatay ni Paulo Tantoco dahil sa overdose sa cocaine doon sa room 504 sa Beverly Hills Hotel o Hilton Hotel. So ngayon, ang topic ko po sa ngayon ay nag-request po ako ng report ng kopya ng report sa Beverly Hills Police Department. Ang bilib ako, ang bilis kagad. Si Donna Corsi kagad yung pumirma, siya kagad ang sumagot sa akin. At binigyan pa ako ng kopya ng report. So ito, walang fake news ito. Report lang ito, hindi ito police blotter, hindi ito incident report. So, yung binigay niya sa akin, ang una ko agad na impression, pero bago ang lahat, ipapakita ko muna siguro muna yung pruweba na nag-email na sa akin si Donna Corsi. So, ito po, si Donna Corsi. Siya yung humaharap sa lahat ng inquiries pagpadating sa mga inquiries sa police department. So, did you see? So, yan yung email ko, yung Gmail ko. So, makikita mo dyan, request for the incident report on the death of Juan Paulo Tantoco. Ayan PRA, yan ang case number, 2025 SDP. So, yun, pag may binuksan ako dito, PRA letter image, wala kayong ibibigay na password. Ito naman yung letter nila. Yan. So, did you see? Did you see the letter coming from Beverly Hills Police Department? So, yan po. So, ito siya. Name from Patricia Takias, Interim Records Manager. So, Police Department. So, interim pa lang ang records pala. No? Ibig sabihin, hindi pa permanent. Name ako, pangalan ko, tapos email address ko. Tapos regarding response to California Public Records Act request, Death Investigation Report 25-11805. Sabi niya, Dear Gilbertiana C. Casing, this letter is in response to your request that was made electronically on July 18, 2025 under the California Public Records Act. The request seeks disclosure of a report that occurred on March 8, 2025 under case number 2025-00011-805. The Beverly Hills Police Department has determined that the request in part or partial 6 copies of public records in BHP disposition. So under the Act, may batas, ang tawag ng Act si batas. BHPD is not required to disclose any records of complaints to or investigations conducted by or records of intelligence information or security procedures of the Office of the Attorney General and the Department of Justice, the Office of Emergency Services, and any state or local police agency or any investigatory security files compiled by any other state or local agency for correctional, law enforcement, or licensing purposes. So, yan, may batas na nagbabawal na ibigay ang mga detalye. So, pero may exemption. So, ang nangyari to, the records sought in the request fall under exemption and therefore will not be disclosed. So, hindi nila sabihin na hindi may mga records sila na hawak, ibig sabihin na hindi nila i-disclose. Pero may part ng investigation report ang pwede nilang idiikwan, sasabihin. Kaya ito po yung sinabi nila. So, crime or incident, death investigation. Location of the 9876 Wilshire Boulevard, number 504, Beverly Hills, California. So, the Beverly Hilton. So, reported date and time, March 8, 2025 at 11:32 a.m. So, date, time of incident, March 8, 2025, 11:32 a.m. Victim and age, Juan Paulo Tantoco, age 44. Summary of incident, ito lang summary of incident na nilagay nila. So, marami pa silang detalye,
Pero obviously, tinago pa nila yung ibang detalye kung mga patungkol sa interview sa mga witnesses na makikita, yung mga litrato na nakuha sa mga crime scene, kasi standard naman sa pulis yan eh. Kahit sa Manila Police o sa Quezon City Police, standard po yan. Pag may magresponde, kukunan ng litrato ang scene of the crime or scene of the death. Kasi kinukonsidera yun na death incident, police matter pa rin yun. So, kung sino ang tao na makikita sa site at ay kanila ding interviewin isa-isa. Standard operating procedure lamang po yun. Ngayon, ang sinabi dito, may naabutan ng mga pulis ng approximately 11:30 hours in the morning of March 8 ay nakita nila may mga security personnel ng Beverly Hilton Hotel na naabutan nila na nang pumasok sila sa kwarto ay na-observe nilang hotel security personnel na nagpe-perform ng chest compressions sa unconscious na katawan ni Paulo Tantoco. So ang officer na yan na pumasok ay mga paramedics din sila. So sila nag-talk over, pumalit sila. Sila ang last attempt to save the life of Paulo Tantoco. Pero hindi nila nakaya. So by 12:05 hours ay diniklara na nila na patay. So if you should have any questions, please feel free to contact me. Sincerely, Donna Corsi, number 826, Record Supervisor for Patricia Takias, Interim Records Manager, Custodian Records. So, ladies and gentlemen, yan po yung binigay sa akin ng Beverly Hills Police Department. So, nakasabi dito, nais ko lang i-point out, na nakasabi dito na marami mga records pa sila na hindi nila pwede sasabihin. So, hindi nila pwede sabihin, natural lamang yan sa police records na yung mga records na involved pa sa pag-imbestiga ay hindi muna yan. Kahit sa atin sa Pilipinas, nagsasalita, nagpe-press-con ang mga police, pero maraming mga bagay sila na hindi muna sinasabi. Kapag halimbawa, may hinahabol, kagaya kay Atong Ang na investigation, yung ang pinapakita lamang nila na nag-announce sila na may nakuha at kung anong mga nakuha, pero wala pa silang dinisclose kung sino ang tao na nagbigay ng tip sa Department of Justice kung saan kukunin yung mga buto-buto na yun. So, yun po yung mga matters, depende po sa nag-imbestiga, sila magsasabi kung ano ang pwede nilang ibigay sa publiko, ano ang hindi nila ibigay. Obviously, ongoing pa ang investigation nito. At anyway, nagtanong naman ako kay Miss Donna Corsi, officer siya, police officer, ng iba pang mga bagay na tinatanong ko. Kung hindi bawal sa California Records Act, pwede nilang ibigay. So ang bawal na ibibigay yung mga ongoing details o di kaya specific details o the ongoing investigation. Kumbaga general statement na lang ang binigay nila. So that's offices daw ang binigay sa akin po. Ayan din ang pinakita ng Net 25, hindi naman po yan report. Kundi letter nila sa akin at nagbigay sila ng kopya, summary in sum. Hindi naman ito blatter. So, ang blatter, iba po yung blatter. Ang blatter, detalyado po yung blatter. Pero ito, hindi ito blatter. Ang sa ating equivalent sa police natin, may spot report. Ayun, medyo detalyado yan, pero hindi buong buo. Kumbaga, tinatawag na spot report kasi iyon ang nakuha at on spot at the time na nagresponde o tumawag sa kung may krimen na pupuntahan. So, ladies and gentlemen, let us not disabuse this. Ito ay nagpapatunay na mali po para sabihin na fake news yung mga report nila ni Bobby Tiglao. Kasi ang report ni Bobby Tiglao, actually, sinabi na ni Attorney Dean Chase na isang Cebuano na nandoon, abogado sa California, ang nakuha niya ay bawal i-disclose.
kaya binasa lang niya at niredact niyang iba, hindi niya binanggit ibang detalye. Kasi pwede siyang kasuhan sa California sa paglabag sa tinatawag na California Public Records Act. So kumbaga, binigyan siya ng kopya, pero may kondisyon yon na may pangako na hindi niya i-disclose ang lahat-lahat. So, isa sa mga na-disclose ni Attorney Dean Chase, yung persons of interest, isa doon ay si Lisa Araneta Marcos. Na sinasabi doon sa report na binasa niya ay nang dumating ang mga pulis, may nakita sa coffee table na isang clear plastic na naglalaman ng white powdery substance. So ngayon, ang report naman ng iba, may nag-scatter daw on the floor. So parang Versace on the floor no? Siyempre, mahal-mahal ng Versace. Ang mahal-mahal din ng white powder substance. Kaya iyan siguro ang ibig sabihin ni Bruno Mars nang kumanta siya, Versace on the floor. So anyway, ang very clear wala mali po para sabihin ng Net25 at ng ABS-CBN at sa Malacanang na fake news yung nire-report ni Bobby Tiglao. In fact, walang pinakita na kopya ng report si Bobby Tiglao, kundi a portion lang. Portion kasi bawal ipakita ang lahat-lahat. Kasi kung ipakita ang lahat-lahat, mga detalye, kung sino mga testigo na kagaya ng binasa ni Dean Chase, binasa niya ang statement sa investigation ng mga testigo na in-interview ng Beverly Hills Police Department. So hanggang dyan, andun pa rin ang ating panawagan na dapat impisa ng investigasyon sa Pilipinas sa justification na ganito. Kung kayo ay namimilit na magkaroon ng impeachment si Sara, dapat ipipilit din na alamin kung anong nangyari. Accountability din yan, public accountability, kasi nung lumakad sila, papunta roon, pera ng pamahalaan po ang ginagamit. So, siyempre, yung Office of the First Lady, although hindi siya ang presidente, but then tama siya sa opisina ng Office of the President. At siyempre, lahat ng lakad nun ay gastos ng gobyerno. So, dapat sila mag-report kung anong ginamit nila, paano na ginamit ang pera na pumunta sila doon sa Manila International Film Festival doon sa Beverly Hills. So, siyempre, pipresent nila yung Philippine films doon sa Beverly Hills. So, ngayon, ang problema lang ito, nagkaresulta ito sa pagkamatay ni Mr. Juan Paulo Tantoco. Ngayon, may tanong. Dahil yan public, ang nais ko lang sabihin, ang nag-file na ng motion, ng resolution si Robin Padilla, Senator Robin Padilla at si Senator Amy, ng resolution na imbestigahan itong insidente ito. Hindi lang ito private matter na Tantoco family. Wala na tayong magagawa dyan kasi public na yan. Kaya yung Tantoco family, hindi rin na pwede invoke yung privacy nila sapagkat po yung anak naman nila napunta roon. Kung gusto na privacy, dapat hindi siya kasi kung pag-oras sa pangyayari ng pagkapatay, nagiging public na sa California ang record. Maliban lamang sa tinatago nila ng mga detalye sa investigation. So para hindi po ma-hurt ang investigation, ay kanila na lang muna to, hindi muna binigay sa akin ng Beverly Hills Police District. Ngayon, may ano bang implication nito? Kasi patuloy pang investigasyon, so may posibilidad na sampahan ng pulis ng kaso at ang kaso isasampa, yun ang tawag sa Pilipinas na reckless imprudence resulting in homicide. Kasi po, ang lahat ng mga ginawa ng tao na nakaresulta ng pagpatay sa ibang tao, kapag hindi sinasadya, ang tawag niya sa atin is criminal negligence. Diyan mo marinig ngayon yung tinatawag na reckless imprudence resulting in homicide. Pero sa kanila, sa California, ang tawag diyan is involuntary manslaughter. Involuntary dahil hindi sadya yung pagpatay. So ngayon, ayon sa report na binasa ni Dean Chase, na nabasa ko rin, binasa niya at narinig natin,
ay sinabi ni Attorney Chase na may isang testigo na nagsasabi na sinasuggest niya na tumawag na ng medical help para sa kasi nagkukonvulsyon na ito si para may sakit, parang tinamaan si Paulo Tantoco. Pero kinibit balikat daw ni First Lady, wag mo, hayaan mo, kaya niya yan. Parang ganun ang kwento eh. Pagkatapos, alas 4 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga, 4:45 a.m. up to 5:15 a.m. ay nagiging matindi ng intermittent na yung convulsion niya. Hanggat sa hinayaan, sabi niya, hindi, ganun talaga yung recreational drugs na yan. Kapag tinodo mo, ganun talaga reaction. So, ganun ang sinabi daw ni First Lady Araneta Marcos. So, ngayon, dahil walang tumawag ng paramedics, ang nangyari ay pagdating alas 11 ng Petsa 8 ng Marso, nakita na lang na hindi na gumagalaw si Paulo Tantoco. Nung hindi na siya gumagalaw, that's the time na tumawag sa front desk ng hotel, ng Beverly Hills Hilton Hotel, ang room 504, tumawag ng saklolo. At sa pagtawag ng saklolo, nagpadala kagad ito ng mga security personnel na sila yung nag-undertake ng chest compression, yung mga CPR nila. Pagkatapos, tumawag din at the same time yung Beverly Hills Hilton Hotel nang responde mula sa Beverly Hills Police Department. So, yan po ang nangyari. So, nang dumating ang Beverly Hills Police Department, yun yung scene na tagpuan nila. So, ngayon, may theory dito, may suggestion dito na maaring nagkaroon ng criminal negligence o di kaya involuntary manslaughter. Bakit po? Una, ang impression natin ay wala pong taong namamatay kaagad-agad kahit na na-overdose sa droga. So, it takes hours. So, ibig sabihin, kung sa unang signs ng convulsion ay wala kagad tumawag, mayroong negligent act ang mga taong kasama ni Tantoco at pwede silang parusahan sa batas ng California. So, dapat sa kanila ay tumawag kagad ng tulong. Eh, walang tumawag. Nung tumawag sila, hindi na gumagalaw. According to timelines, pag makita mo, kahit doon ka na magsimula sa 4:10 p.m. AM at papunta sa 11, 7 hours. At total of 11 at 7 hours, Loy, na hindi sila tumawag. So, ibig sabihin, yun ay negligent. Ano ba? Hindi ko naman iniisip na gusto ni Lisa na mamamatay si Tantoco. Pero, kung ako naman tanongin mo, dulot yan ng panic. Hindi alam, pumipigil naman si Lisa sapagkat malalaman ng mga pulis na mayroon pala silang cocaine. Yan ang problema doon nila. Kaya, ang nila ay late na. Ngayon, may informasyon tayo nakuha doon sa blog naman ni yung dati kong kaibigan na si Marlon Purificacion na nag-side trip pala si Paulo Tantoco pumunta sa Miami. Nang pagdating sa Miami, bumalik at by land may dala ng white substance. So kasi sa California, mahirapan natin sila maghanap ng droga diyan. Sa Miami, Florida, marami yun doon kasi malapit sa Mexican border. So yan, actually, yan nga ang ayaw ni Trump na malapit sa Mexico kasi ang Mexico ay haven ng mga drug lords yan. Sino pang mga drug lord yan na maraming dyan, mga mabibigat, mga lumalaban pa sa gobyerno. So yan po ang ating update na nagresponde sa akin ang Beverly Hills Police Department at base sa kanilang report po ay tinatago muna nila ang ibang impormasyon kasi lalabag sila sa batas na tinatawag na California Public Records Act. Okay, so dineterminal nila na iyon lang muna maibibigay sa akin. So basahin natin uli yung binigay sa akin. Ito po yun.
Sabi nila sa akin, Dear Mr. Berteri Causing, no? This letter is in response to your request. So the Beverly Hills Police Department has determined that the request, in part, partially, 6 copies of public records in BHPD's possession. So under the act, under the batas ng BHPD is not required to disclose any records. Pwede sila hindi magbibigay ng record, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa investigations na being conducted, records of intelligence information, o di kaya security procedures ng Office of the Attorney General and the Department of Justice and the Office of Emergency Services and any state or local police agency or any investigatory or security files compiled by any other state or local agency for correctional, law enforcement, or licensing purposes. So dahil po naka-investigasyon pa, yung mga detalyeng iba, limitado lang ang kanilang binigay sa aking impormasyon. Na ito lang, summary of the incident, on Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officers took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 p.m. or hours by the paramedic. So, if you should have any question, please feel free to contact me. Sincerely, Donna Corsi. So, badge number 826, Records Supervisor. Yan po ang report sa atin ng Beverly Hills Police Department. So, ngayon, ito, ano na lang ako ha, tawag nito. Total maulang araw ngayon, Bagyo. Magsishoutout na lang ako sa inyo. Mag-ingat po kayo sa Bagyo dyan ha. Tapos mag-shoutout din ako dyan sa Cavite. Okay. So anyway, si Pastor Rodi Rabi, Vicente Bornedo, Attorney Engineer Toto Tirador, more power, thank you. Thomas Esplana, good PM. Dr. Toto. Alina, good afternoon, Sir Toto. Rudy Rabi, dapat pa-drug test na sa Aranita at PBBM. Malaman mamayang Pilipino kung anong totoo. Gregorio Babaran, abong missing sabongero, digong tokhang sabongero. Okay, yung mga kwan mo, Greg, yung mga patotsada mo, kaya lang patotsada lang yan, hindi naman totoo yan eh. Tapos, Tomas Esplana, like and share na tayo. Bernard Minjula, good afternoon. Kabunyog, Senator Dr. Engineer Causing, watching in Barangay Commonwealth. Salamat po. Lisa Tanaka, paano kasi hindi agad sinugod sa ospital kaya may pananagutan ang mga sangkot sa nangyayari? Gregory Babaran, atong digong, bakit hindi mo sinasama di Greg Chica, si Marco BBM? Di ba? Hindi mo sinasama si Lisa. Eladio Socorro, Tamsak, Regal Felipe, good afternoon. Eladio Socorro, Dr. To, paki-shoutout nanay at tatay ko po. Nida Socorro at Eladia Socorro, sir, kinig kami from Malabon City. Wow, sige, mga taga Malabon, si Eladio Junior Socorro. Cesar Hugar, maayong hapon from FBI, Pulumulok, full-blooded Ilonggo, Pulumulok, South Cotabato. Tapos, Efren Anino Guhilde, good afternoon, Dr. Toto, and happy Sabbath day, a 7th day or Saturday, o igpahulay o Sabado, worship inside churches, whole world. Tapos, inigunik daw, ay ala, kabobo nito, bote, pinanood ka pa. Ay, galit na galit itong inigunik daw sa akin. Salamat naman nanood ka kahit nabubuhan ka sa akin. Okay? Si Diyos Maglasang, Atty. Toto, walang finding sa namatay pero walang pangalan ni Elisa, hindi lang po nilagay ang mga detalye kasi nga under investigation pa, okay? Pero sa report na nakuha ni Dean Chase, which is may obligasyon siya na itago, ay nakalagay doon pangalan ni Lisa Araneta Marcos, pangalan ni Alexa Miro na girlfriend ni Sandro Marcos na anak ni Lisa, at pangalan po ni si Dinah Arroyo Tandoco. Inigo Nick daw,
Move on na po kayo, ginagago mo lang ay hindi po ako nanggagago nanonood. Public interest po ito, inigo nito, pasensya na po. Kailangan gusto malaman ng lahat ng Pilipino ito. So Goyaw, mas marunong ka pa sa Beverly Hills Police. Saan galing source mo? Patawa ka. Nanggaling nga mismo sa Beverly Hills ito, Goyo. Nangguguyo ka talaga, Goyo. Cesar Hogar, Adolf, sa panahon ni Duterte, ang mga pulis pinapatay ngayon sa panahon ni BBM, ang mga adik naman ang pumapatay. Pocket full of nothing? Question mark. Pocket full of nothing, cocaine overdose can cause heart attack. Hindi kagad na mamatay? Opo, hindi kagad mamatay kasi alas 4 pa lang siya ng convulsion eh. Okay? Pocket full of nothing, LA, malapit sa Mexico. Hindi Florida, LOL. Sinasabi ko lang report, no? Pocket full of nothing. Tapos, pocket full of nothing, sa totoo, biglang naging, hindi po ako DDS, nagsasabi lang ako kung ano nangyari, pasensya ka na. Kung impression mo yan, ay nagkataon na binabanatan si BBM, DDS na kagad ako. Anong klase naman. Melchor Itugonon, Senate Head. Melchor Itugonon, Senate Inquiry, kailangan para sa katotohanan. Dapat nga, ASEAN needs Senate investigation, ASAP. Brilla Hainosta, kumusta? Jenny Bumagat, good PM, Doc Toto from Nukban, Quezon. Alina, ingat po kayo dyan sa Pinas. Parating pa lang ang bagyo dito sa Hong Kong. Sa amin, dumating na po yung bagong krising. ASEAN, Tantoco, death not private but involved government officials and government funds. Tama po kayo. So hanggang dyan lang po tayo at magandang hapon po sa inyong lahat.